nanalo tayo! Woohoo! Okay, after 25 years, okay, since 1985, first time nanalo ng Philippines sa King's Cup. 27. 1987. You guys know what I'm talking about, so just leave it. So anyway, first time ever, okay, nanalo ng Philippines ng gold sa Sepak Takraw King's Cup, and sila yung delegation natin doon. Woo! Congratulations. Coach, Coach, gaano kahirap yung pinagdaanan nyo doon? Kasi yung mahirap talaga kasi yung preparation lang namin sa training. 5 o'clock ng umaga, gigising ka hanggang 10 o'clock to 11 o'clock yung mga preparation, kung paano mo i-training yung mga player mo, kung ano yung mga, kung saan ang mga mahina nila, kailangan palakasin mo eh. Hanggang sa, lagay namin yung yung panalo namin doon. Kasi, yun lang ang pwede namin yung parang pinaka gawin yun sa sa pinaka-training namin. okay. So, kagaya na sinabi mo, Coach, yung pinaka magagawa nyo na pag game time is yung preparations, di ba? So, it's up to the players. Ano ba yung pinaka-highlight nung pagdating nyo dito sa stage na to? Ano pinaka-naalala mo dun sa... Yung syempre ang naalala ko dun is yung dumating, nakatungtong kami dun sa stage na nandito na kami sa championship, ilalaro na namin to. Tapos ayun, dumating na lang po kami sa point na gawin na natin lahat ng makakaya natin. 1 taon lang tong competition na to, minsan lang, tapos ilang araw lang. Syempre, ginawa po namin yung lahat ng magagawa namin, tapos syempre, nagdasal din po kami. Syempre, humingi rin po kami kay God ng tulong kung ano po yung mangyayari doon. So, pagkarinig natin, dahil dito meron tayong local na taga-Thailand na ngayon. Sawadi ka. Ayan. Sawadi ka. Pagkarinig ko, kinakwento na sa amin kanina na napakalaki nung Sepak Takraw. Nadali King's Cup to, di ba? Oo, King's Cup. Ang ibang tawag nila sa Sepak Takraw. Anong tawag, hindi ko rin alam. Takraw lang. Takraw lang. So, nanalo kayo ng gold, di ba? Para sa kanila kasi malaking yung sport na to. Parang kumbaga dito, kung nakikita mo yung mga tao sa kanto-kanto, basketball, sa kanila ito yung sport na makikita mo yung mga tao lang, for pastime lang, yan yung nilalaro nila talaga. So, anong pakiramdam na kayo yung nag-gold, tapos natalo niyo yung host, tapos parang ito national sport nila to eh. Syempre, unang-una masaya sa amin, para sa amin, syempre. Kasi po, syempre yung paghihirap po namin dito sa training, gigising kami ng umaga para lang mag-training. Syempre po, lahat po ng pinaghirapan namin, parang nagkaroon po ng linaw, ng bunga. Kaya ayun po, masayang-masaya rin po kami. Hindi lang po kami, pati yung mga sumusuporta rin po dito sa sports na to. I'm sure maraming nanonood no? Dahil Siyempre talagang po. mahal na mahal nila itong sport. Nakatapat niyo ba yung Thailand? Hindi. Hindi po namin sila Ka-bracket. naka-bracket eh. How about yung Kasi Malaysia? na-knockout kagad sila. Okay. Yung Malaysia, Coach, na nakasabay nyo ba? Yung Malaysia nakatapat nila yung Korea na tinalo sila ng Korea. So yung Korea na to, tinalo rin yung Malaysia and Thailand. Oo. Yun daw yung pinakamalaki dito sa Sepak. Pagkatapos nitong King's Cup na to, anong next tournament para sa Sepak Takraw? Ngayon po, wala pa po. Siguro magte-training pa po kami. Ang preparation para po sa, Olympics? hindi po, sa Umalis na sa next SEA Games po na SEA Games. darating. After coach ng SEA Games, meron pa kayong ibang tournament? Marami naman yan talagang taon-taon maraming mga invitation sa amin gaya sa next year. Meron kaming Arapora Games sa Australia. Pero ano yung pinakamalaking tournament ng Sepak Takraw? Yung ba yung King's Cup? O kung anong Asian Games. Asian Games Oo. talaga? Tsaka yung Kamusta yung King's Cup. performance natin dun nung nakarang Nung Asian nakaraan Games? Asian Games, medyo nagka-problema tayo kasi yung submission ng lineup, nag-submit yung committee natin na hindi kami
politika na naman. Ganun. Huwag na. O baka masuspend ka dyan. Hindi, Hindi kami in-inform kaya medyo kaya hindi namin okay, nasaluhan yung mga event na dapat may papanalo namin doon. Sayang. alam mo, Jai, pagka alam ko, itong SIPA dito sa atin, ito lang yung, yung sport na masasabi natin, hindi na kailangan ng grassroots kasi meron ng grassroots. Na di ba yun yung sa like sa basketball, sa volleyball, yun yung hinihingi natin. Pero sila, meron na. Ano pa ba, coach, yung wishlist nyo para sa sport nyo? Siyempre sana may sa mga nakakapanood sana mabigyan kami ng magandang mga sponsor, masuportahan kami ng maganda para Budget. para lahat ng invitation namin Masalihan. namin para mas lalong lumakas yung team. Ikaw, para sa'yo, Jason, anong nasa wishlist mo para sa SIPA? Siguro po sa mga next generation po, ma'am, siguro yung mabigyan po ng pagkakataon yung mga ibang tao na sa mga universidad po makapag-aral na magagamit po nila tong larong sepak takraw po na to para maging varsity sila dun sa school na yun, na wala silang especially sa mga university po. Tama. ma'am. Ganun po. At ikaw naman. May magtatayo tayo ng kung may King's Cup doon, President's Cup, magtatayo. Sabi mo kasi, 'di ba, maganda yung facility kung saan Maganda. sila naglaro. Oo. Describe mo naman sa amin 'yun. Well, sa totoo lang, wala pa ako nakitang facility kasi ng sepak takraw sa Pilipinas eh. Oo. So kahit anong facility doon, kahit di man nasa Hindi, kanila. itong place na sinasabi mo parang Rizal. Oo. Marami. Well, nandun talaga lahat ng national team nila doon kasi nagtitrain eh. So, most of them, nakikita mo, ito'y talaga yung nilalaro nila eh. Tapos yun nga, yung mga tao doon, sinasabi nila, mahal na mahal talaga nila yung sport na yan dahil proud sila doon nag-originate yung sepak takraw eh. So, ang galing nyo na tinalo yung lahat sila para makukuha ng gold medal. Okay, congratulations. And para sa inyo mga nanonood dyan, pwede nyo namang gawing, make their wishes come true. Tama. Supportahan nyo. Yep. Discovery Sweets. Naman.